sa ulo ng mga nagbabagang port balita. Port Management Offices nakilahok sa second quarter National Simultaneous Earthquake Drill. Philippine Ports Authority nagsimula ng 90-day Basic Port Police Course para sa mga bagong trainees. Mahigit 1 milyong halaga ng pinaghihinalaang shabu nasamsam sa Port of Batangas. At matapos masalanta ng lindol, PMO SOC Sargen nakatanggap ng suporta mula sa mga port management offices at pribadong sektor. Lahat ng yan at iba pa dito lang sa Ronda Pantalan. Nakiisa ang iba't ibang Port Management Office ng Philippine Ports Authority o PPA sa isinagawang second quarter National Simultaneous Earthquake Drill nitong 18 ng Hunyo bilang bahagi ng pagpapalakas ng kahandaan sa pagtugon sa lindol at iba pang sakuna. Kabilang sa mga lumahok ang PMO NCR North, NCR South, Northern Luzon, Masbate, Bataan Aurora, Bicol, Mindoro, Panay Guimaras, Bohol, Negros Oriental Siquijor, Western Leyte Biliran, Davao, Misamis Oriental Ozamis, Lanao del Norte Iligan, Agusan, at Zamboanga del Norte. Sa pagsisimula ng drill, isinagawa ng mga kawani ang tamang dock cover and hold procedure bago ang maayos at mabilis na paglikas patungo sa mga itinakdang evacuation area sa loob ng pantalan. Kasunod nito, nagsagawa rin ng iba't ibang emergency response activities kabilang ang first aid demonstrations, rescue simulations, at safety inspections upang masukat ang kahandaan ng mga empleyado at response teams sa oras ng sakuna. Mas naging mahalaga ang pagsasanay na ito matapos lanigin kamakailan ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi ng Mindanao na muling nagpaalala sa kahalagahan ng kahandaan sa pagharap sa mga emergency. Ayon sa PPA, layunin ng regular na earthquake drill na matiyak ang kaligtasan ng mga empleyado, pasahero at iba pang port users sa oras ng kalamidad, kasabay ng pagpapalakas ng disaster preparedness at emergency response capability ng mga pantalan sa buong bansa. Rica Legista para sa PPA TV. Sasabak sa matinding pagsasanay ang 31 bagong port police trainees ng Philippine Ports Authority sa PPA Training Center sa San Fernando, La Union para sa 90-day Basic Port Police Course ngayong Lunes, June 22. Pero bago ang aktwal na pagsasanay, nagsagawa muna ng send-off ceremony ang PPA na dinaluhan ng mga opisyal ng ahensya bilang pagpapakita ng suporta sa mga bagong recruit. Nagbigay ng mensahe sina PPA Assistant General Manager for Finance, Legal and Administration, Attorney Elmer Cadano, Assistant General Manager for Engineering, Engineer James Gantalao, at Special Assistant to the Corporate Head, Eric de Maculangan. Itong araw na ito ay ang simula ng isang paglalakbay na hindi lamang tungkol sa pagkuha ng bagong kalaman at kasanayan, kundi tungkol sa paghubog ng inyong mga karakter bilang mga tagapagtupad ng seguridad at kayusan sa ating mga pantalan. Nakiisa rin sa programa sina Assistant General Manager for Operations, Attorney Mark John Palomar, Human Resource Management Department Manager, Victoria Gore, Administrative Services Department Acting Manager, John Gabriel Manansala, at Port Police Department Manager, Genaro Mancho Jr. Sa loob ng 70 araw, dadaan sa masusing pagsasanay ang mga trainees, kabilang ang weapon handling, physical conditioning, law enforcement procedures, at pag-aaral ng General Port Rules and Regulations bago sila maging ganap na miyembro ng hanay ng Port Police. Ayon sa PPA, mahalaga ang pagdaragdag ng mga bagong Port Police officers upang mapalakas ang seguridad sa lumalawak na network ng mga pantalan sa buong bansa at matiyak ang kaligtasan ng mga pasahero, manggagawa at iba pang port users. Bahagi ito ng patuloy na pagpapalakas ng maritime security at law enforcement capability ng ahensya
upang makasabay sa patuloy na pagdami ng operasyon at serbisyo sa mga pantalan sa buong Pilipinas. Ike Panagiton para sa PPA TV. Nasamsam ng mga otoridad sa Port of Batangas ang tinatayang 1 milyong pisong halaga ng hinihinalang shabu mula sa isang pasahero nitong ika-17 ng Hunyo 2026. Ayon sa ulat, nadiskubre ang kontrabando sa isinasagawang routine security inspection sa loob ng passenger terminal building bilang bahagi ng mahigpit na seguridad sa pantalan. Agad na rumisponde ang Port Police, Philippine Drug Enforcement Agency, Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group na nagresulta sa pagkaaresto ng suspect. Patungo umano ng Calapan Oriental, Mindoro ang pasahero nang mabisto ang tangkang pagpuslit ng ilegal na droga. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy ang posibleng pinagmulan ng droga at iba pang sangkot sa insidente, habang pinatitibay ng PPA ang seguridad sa mga pantalan upang maiwasan ang kaparehong ilegal na aktibidad. Paul Kalayag para sa PPA TV. Sa gitna ng pagbangon mula sa mapaminsalang magnitude 7.8 na lindol na tumama sa malaking bahagi ng Mindanao, dama ng Port Management Office Soc.Sargen ang suporta at malasakit mula sa iba't ibang tanggapan ng Philippine Ports Authority at private operators. Isa sa mga natanggap ng PMO Soc.Sargen ang mahigit 1,300 na sako ng bigas mula sa International Container Terminal Services Incorporated o ICTSI sa pamamagitan ng South Cotabato Integrated Port Services, ang cargo handling operator ng Port of General Santos. Nakalaan ang mga ito para sa mga regular employees, contract of service personnel at security guards na naapektuhan ng lindol. Nagpadala rin ng tulong ang PMO Misamis Oriental Cagayan de Oro sa pamamagitan ng bottled water at emergency portable lights upang makatulong sa mga kawani habang nagpapatuloy ang operasyon sa mga pantalan. Nagpaabot din ng suporta ang PMO Davao sa pamamagitan ng generator set, air-to-water machine at mga supply ng inuming tubig upang matiyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at kapakanan ng mga empleyado. Sa kabila ng mga hamon, hindi rin nag-atubiling tumulong ang PMO Soc.Sargen sa mga higit na nangangailangan. Naghatid sila ng tulong sa mga residente at empleyado na sakop ng Port of Glan sa Sarangani. Namahagi sila ng mga ready-to-eat food packs, bigas, delatang pagkain, noodles at inuming tubig sa mga residenteng naapektuhan ng lindol. Patunay ang mga hakbang na ito na sa panahon ng kalamidad, higit na umiiral ang bayanihan, pagkakaisa at malasakit sa loob ng Philippine Ports Authority. Habang patuloy ang pagbangon ng mga komunidad sa Mindanao, nananatiling handa at magkakatuwang ang mga pantalan sa paghahatid ng tulong, pagtiyak ng kaligtasan at pagpapatuloy ng serbisyo para sa publiko. Ani Morales para sa PPA TV.